Ako si Lorlyn Garcia Velarde, hatid sa inyo ang pinakamainit na balita sa bansa. Ito ang News Force. Sa ulod ng mga balita, taas presyo sa produktong petrolyo umabot na ng hanggang 1 peso and 60 centavo kada litro. Pilipinas handa para sa ASEAN 2026 chairship. Publiko binalaan laban sa AI love scam. 5 bilyong pisong pondo muling inilaan sa pagpapalawak ng free public Wi-Fi program. Higit sa 3 milyong pisong iligal na droga natimbog ng BOC sa NAIA. Branded phones na halagang higit sa 1.5 million peso ipinuslit sa Cebu mula China. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinulong ang gabinete kahapon sa palasyo upang talakayin ang preparasyon para sa nalalapit na ASEAN 2026 kung saan ang Pilipinas ang magsisilbing chair. Kasama sa paghanda ang lahat ng ahensya ng gobyerno kung saan inilahad nila sa Pangulo ang mga bagong prioridad na mga plano ukol dito. Pinag-usapan din ang mga dapat matugunan gaya ng paglikha ng trabaho, suporta sa maliliit na negosyo, pagsasaayos ng digital services at pagpapaigting ng mga people-centered program at ilan pa na makatutulong upang ang ASEAN chairship ay makapaghandog ng benepisyo hindi lamang sa mga Pilipino kung hindi sa buong rehiyon. Pilipinas ang host para sa 48th and 49th ASEAN Summit ngayong taon at ito na ang ika-4 na pagkakataon na tayo ay magsisilbing host. Ang 48th ASEAN Leaders Summit and related summits ay gaganapin sa Cebu sa May 8 and 9. Samantala, ang 49th ASEAN Summit and related summit naman ay gagawin sa November 10 to 12 sa PICC. Sa ibang balita, muli na namang nagtaas singil ang presyo ng produktong petrolyo ngayong linggo. Simula ngayong Martes, tumaas ng 80 sentimo ang kada litro ng gasolina, big time hike na piso't 10 sentimo naman kada litro sa kerosene, gayon din ang pinakamataas na umentong piso't 60 sentimo kada litro ng diesel. Ito na ang ika-4 na magkakasunod na linggong taas presyo sa gasolina habang ika-6 na linggo naman sa parehong diesel at kerosene magmula nang mag-umpisa ang taon. Itinuturong dahilan pa rin ng Department of Energy ang patuloy na tensyon sa Estados Unidos at Iran, maging ang patuloy na kakulangan ng supply ng langis mula Russia, Kazakhstan at Libya, bunsod ng matinding lamig ng panahon sa Northern Hemisphere. Samantala, nagbabala ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center or CICC at Scamwatch Pilipinas sa publiko laban sa mga scammers na gumagamit ng artificial intelligence o AI-powered love scams, lalo na ngayong buwan ng pag-ibig. Ayon kay Scamwatch co-founder Josel de Guzman, madalas na love scam target ang mga naghahanap ng foreign partners, financially stable professionals, mga babaeng pinre-pressure ng magpakasal, mga lalaking nakaranas ng multiple rejection at solo parents. Dagdag pa rito, ayon sa CICC, mas delikado at komplikado ang talamak na love scams dahil gumagamit na rin ang mga scammer ng AI upang manipulahin ang emosyon ng kanilang biktima gamit ang pekeng pagkakakilanlan
automated messages at planadong interaksyon bago nito samantalahin ang kanilang pera't ari-arian. Sakaling may mapansing kahina-hinalang aktibidad o anumang insidente cybercrime-related, maaaring mag-report sa National Anti-Scam Hotline 1326. Sa ibang balita, muling naglaan ang Administrasyong Marcos ng 5 bilyong piso upang palawakin ang Free Internet Access Program. Kasalukuyang prioridad nito ang mga pampublikong paaralan at state universities and colleges sa buong bansa. Ayon naman kay Eastern Samar Representative Christopher Sheen Gonzales, layon ng inilaang budget na mapalawak ang access sa online learning, distance education at mga mahahalagang digital services lalo na sa mga underserved and remote communities. Dumako naman tayo sa ating ulat panahon. Mataas ang tsansang maging tropical depression ang low pressure area na kasulukuyang binabantayan ng Pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Namataan nito higit 1,100 kilometro mula sa silangan ng northeastern Mindanao nitong Martes ng umaga. Batay sa forecast, posible itong dumaan patungong west-northwest sa pagitan ng Visayas at Mindanao bago tumungo sa Palawan mula Huwebes hanggang weekend. Ayon sa Pag-asa, tatawagin itong Bagyong Basyang sakaling pumasok sa PAR at maging ganap na tropical storm. Susunod sa News Force. No work, no pay para sa mga mambabatas isinusulong ng Kamara. Higit sa 3 milyong pisong iligal na droga natimbog ng BOC sa NAIA. Branded phones na halagang higit sa 1.5 million pesos ipinuslit sa Cebu mula China. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.